Mapagpalang araw mga kahiwaga. Halos 2 buwan din tayong walang upload dahil sa hacker. But anyway, nabawi na rin natin ang channel. Kaya simulan na natin ang kwento ng mayor na si Sitong. Ang kwentong ito ay walang eksaktong taon at lugar para maitago ang pagkakakilanlan ng nasa kwento. Simulan na natin ang karanasan ni Mayor Sitong at kung papaano silang nakilala sa kanilang lugar sa pamamagitan ng ipinadala sa ating kwento ni Gael na nagmula pa sa kanyang lolo. Itago mo na lang ako sa pangalang Gael Kahiwaga. Ipinadala ko ang kwentong ito nang itinago natin sa pangalang Mayor Sitong. Oo, isa siyang mayor at ang lolo ko naman noon ay isang dating alalay ng kanilang pamilya. Matagal siyang nanilbihan ng mahabang panahon doon. Pinagkatiwalaan dahil sa ang lahi ng pamilya ni Mayor Sitong ay nasa politiko. Kanang kamay noon si lolo na ang lahat ng inuutos ng tatay nitong si Mayor Sitong ay sinusunod niya. Samantalang itong si Mayor Sitong ng mga panahong yun ay nasa 15 anyos pa lamang at madalas ngang ibinibida sa amin noon ni lolo kung gaano kabuti ang pamilyang ito. Kilalang kilala ang kanilang pamilya sa kanilang lugar dahil sa paninindigan sa isang salita at pagtatanggol sa mga taong inaapi. Kaya naman sa dami ng kanilang mga nakakalaban sa politika, hindi maiiwasang may sariling gamit ang pamilyang ito na nanggaling sa bantugang albularyo sa kanilang lugar noon. Dumadayo pa nga umano sila sa tahanan ng matandang albularyo upang ikasa ng maayos ang mga gamit at makaiwas sa kahit na anumang uri ng sakuna na maaaring mangyari sa pananambang, pagpatay at pag-ubos sa kanilang pamilya dahil sa politika. Hindi naman maiiwasang mapagkalooban din si lolo ng gamit na magpahanggang sa ngayon ay nasa amin pa ring pangangalaga. Simulan natin ang kwentong ito magmula sa pagkabataan Sitong. Ismael, palagi mong babantayan ang pamilya ko. Alam mo naman ang politika, sobrang gulo. Lalong-lalo na dito sa ating bansa. Maraming mga nakaupo ang mapagsamantala. Gagawin nila ang lahat upang mapatalsik kami sa aming pamumuno. Wag na wag mo ring pababayaan ang anak kong si Sitong. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. At balang araw, siya ang papalit sa aking mamumuno sa lugar na ito. Opo, Sir Agustin. Pakakaasa po kayo sa akin. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo. Itinataya ko po ang buhay ko bilang inyong kanang kamay na magbabantay at mangangalaga sa inyong pamilya. 10 po sa inyong mga tauhan. Ako pong mamumuno sa inyong kaligtasan. Mabuti naman kung gayon. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Ismael. Pamilya ka na rin namin at hindi ka na iba roon. At habang nag-uusap ang tatay ni Sitong na si Sir Agustin, pati na rin ang aking lolong si Ismael na kanilang kanang kamay. Maya-maya pa umano'y dumating na itong si Sitong na galing sa paaralan. Nagmano sa kanyang tatay na si Sir Agustin, pati na rin sa aking lolong si Ismael. Itay, magandang hapon po. Maano po sa inyo? Pati na rin po sa iyo, Tito Ismael. Tugong wika pa ng kanyang tatay Agustin pagkatapos nitong magmano. Sitong anak, bukas ay wala ka namang pasok. Sumama ka sa amin ng iyong tiyo Ismael at huwag kang mag-alala. Pati na rin ang iyong nanay at mga kapatid ay kasama rin sa ating pupuntahan. Saan naman po tayo pupunta, Itay? Akala ko po ba delikado pong lumabas sa panahong ito ngayon dahil sa may mga nagmamatsyag sa paligid ng bahay natin. Hindi nga po kaagad ako lumabas ng paaralan hanggat di ko nakikita yung sundo ko. Tama ka roon anak, at ang pupuntahan natin ay ang makakatulong sa atin, ang bantugang albularyo. May nakapagrekomendang magaling ang matandang yon. Proteksyon ang kailangan natin sa ating katawan upang kahit papano mabawasan ang pag-aalala ko. Alam mo naman sigurong katayuan natin, di ba? Maraming nakakabangga ang tatay ninyo. At kahit kayo ay maaaring madamay dahil sa kalukuhan nila. At kung mangyari man yon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kaya bukas na bukas rin, umaga pa lang, magtutungo na tayo sa tahanan ng bantugang albularyo. Kaya bukas ng umaga pagkatapos ninyong maghanda, kaagad na kayong magtungo sa ating sasakyan upang hindi maksaya ang oras natin. Opo, Itay. Pero ano naman pong gagawin natin dun? Anong klaseng proteksyon pong sinasabi ninyo? Huwag ka ng maraming tanong. Basta kung ano mang ibigay ko sa iyo bukas. Huwag na huwag mong kakalasin yun sa iyong katawan. Kahit na anumang mangyari. Opo, sige po. Bukas na lamang po, Itay. Papasok na po ako sa loob ng bahay. Kinabukasan nga ng umaga, kaagad din silang nagtungo sa tahanan ng bantugang albularyo. At sa pagdating nga nila roon, hindi inaasahan ng mga taong nandudong nagpapagamot na sila ay darating. Dahil ni wala man lamang pasabi, subalit ang albularyo ay alam na nitong darating sila. Ayon sa bulong ng kanyang mga gabay na mas may kakayanan sa mga mangyayari.
Usap-usapan pa ng mga taong nanduroon. Ano kayang ginagawa ng pamilyang yan tita? Abay nakakagulat. Ang iginagalang na pamilya, nandito ngayon sa isang simpleng tahanan. Hindi kaya magpapagamot sila? Abay hindi ko rin alam. Sa tingin ko naman wala silang karamdaman. Oo, hindi naman ho yata magpapagamot ang pamilyang yan. Tingnan nyo nga pare-parehong matitipon ng pangangatawan. Ano kayang kailangan nila rito, no? Abay ewan ko, itanong kaya natin. Magandang araw ho sa inyo. Magpapagamot ho ba kayo? Sige ho't mauna na ho kayo sa aming pila. Kami naman ay taga rito lang rin. Tugong wika pa ng kanyang tatay Agustin sa matandang pasyente. Hindi ho kami magpapagamot. May kailangan lang ho kami kay Mang Mateo. Kay Mateo. Sige po't pumasok na kayo. Sa ngayon ay may ginagamot pa ho siya sa loob ng kanyang tahanan. Kaya kami nakapila rito. Pero kung hindi naman po kayo magpapagamot, sadyain nyo na ho siya dyan sa loob ng kanyang tahanan upang makausap nyo na po ang matandang albularyong si Mang Mateo. Sige ho, marami hong salamat. Mauna na ho kami sa inyo. Sige, walang anuman. At sa pagpasok pa lamang nila sa pintuan ng tahanan ng matandang albularyo, nakangiting nag-aabang ang matanda. Dali-dali silang pinaupo roon kasama si Lolo Ismael. Sambit pang wika ng bantugang albularyo. Kanina ko pa kayong hinihintay. Maraming salamat sa inyong pagdating na kahit papano ay natunto ninyo ang aking tahanan dito. Ikinagagala kong makilala ang inyong pamilya. Mabuti ang inyong puso, lalong-lalo na sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. At dahil doon, alam ko ang pakay ninyo sa pagpunta rito. Hindi nyo pa man sinasabi sa akin sa ngayon, subalit ang proteksyon upang makaiwas sa kahit na anumang masamang uri ng tao. Yun ang kailangan ninyo. Dahil sa inyong malaking tungkulin, ang inyong buong pamilya ay nadadamay. Dahil sa domenang politika na walang sasantuhin, makamtan lamang nila ang kanilang inaasam. Ang paghawak sa kaba ng bayan. Mabuti na lamang at nandiriyan kayong naninindigan para sa amin. Punong Agustin, ikaw ngayon ang ama ng bayan. Maraming salamat dahil ipinapasa mo ang iyong kaalaman sa iyong mga anak na sa susunod na henerasyong mamumuno ring tulad mo, lalong-lalo na yung sisitong. Balang araw hindi lang ang iyong bayan ang kanyang pangahawakan, mas malaking tungkulin ng kanyang gagampanan bilang isang pinuno. At yun ang nakikita ko sa kanya ngayon, isa siyang magiging magaling na leader, ang tutugi sa masasamang loob at sa mga taong hayok sa ipinagbabawal na gamot. Ang batang yan ay kikilalanin sa ating bansa bilang isang magaling na pinuno. Tugon pa ng kanyang tatay Agustin sa mga sinabing yun ni Mang Mateo. Salamat ho sa pangitain. Sana nga ho mangyari yun. Pero sa ngayon ho ang kinakailangan ho talaga namin ay ang proteksyon para ho sa aking pamilya. At naniniwala ho kami ron dahil sa panahon ho natin ito ngayon na mas nangingibabaw ang kasamaan kaysa sa kabutihan. At ang magiging sandata lamang namin ay ang agimat na ipagkakaloob ninyo. Maraming salamat sa inyong paniniwala na kahit na nasa posisyon na kayo, hindi nyo pa rin nalilimutan ang mga tulad namin, ang mga albularyo na madalas na nilalapitan ng mga taong walang sapat na pera sa pagpapagamot sa ospital. Kami lamang ang kanilang inaasahan at hindi kayo mabibigo sa paglapit sa akin. Ikakas ako ang malakas na gamit para sa inyo upang sa kahit na anumang uri ng gulo, mapabala man yan o tabak, ay hindi makakatago sa ikakasakong gamit na ipagkakaloob ko sa inyo. Bahagyang naantala ang panggagamot ng matanda. Subalit ang dalawang anak nito ang nagpatuloy sa panggagamot, habang si Mang Mateo naman ay dagling nagtungo sa kanyang silid upang kunin ang ilang medalyon na ibibigay sa pamilya ni Sitong. Ngunit bago pa man mangyari ang lahat ng iyon, pangsamantalang inilagay ni Mang Mateo sa may mesa ang medalyon at nagsindi ng 3 kandila habang may binabasa sa kanyang libreta ng paulit-ulit na animoy may tinatawag na mga gabay upang magbigay ng lakas sa mga medalyong yun. Maya-maya pa, isa-isa silang tinawag, magmula kay Mang Agustin, pati na rin sa kanyang asawa, hanggang sa kanyang mga anak, at ang pinakahuli ay si Lolo Ismael. Muling wika pa ng bantugang albularyo. Ikinasa ko na sa mga medalyong yan ang lahat ng aking nalalaman na noon pa man ay pinangalagaan ko na nanggaling sa aking mga ninuno. Pangalagaan ninyo ang medalyon. Ito ang mga dasal. Palakip ng mga medalyong yan
ang malalakas na gabay na aking mga tinawag. At sa pamamagitan ng dasal na ito, kikilalanin nila kayo na kahit na anumang uri ng panganib, nandiriyan silang magliligtas sa inyo para proteksyonan kayo sa masasamang uri ng tao. Ang ibig niyo bang sabihin, Mang Mateo, ang mga dasal na ito ang magiging pagkain nila? Tama ka roon, Punong Agustin. Panatilihin ninyo ang pagpapakain ng dasal na animoy tulad ng pagsimba sa araw ng linggo upang hindi rin kayo pabayaan ng mga gabay. Yun lamang naman ang hinihiling nila, kapalit ng inyong kaligtasan. Marami hong salamat, Mang Mateo. Hayaan niyo, susundin ho namin ang lahat ng inyong mga pamilin, lalong-lalo ng pagpapakain ng mga dasal para ho sa kaligtasan ng pamilya ko. Matapos ang pagkakaloob ng gamit proteksyon, lihim lamang nila yung isinusuot sa kanilang katawan na sa araw-araw nilang gawain. Bilang kilalang pamilya sa kanilang lugar, namuhay sila ng simple, nang walang ipinagyayabang, walang korupsyon. At yun naman ang sinundan nitong si Sitong, ang karangalan ng kanyang ama na taas noong nanindigan sa kanilang lugar. Hanggang sa isang araw, hindi inaasahan ng pamilya na magkakaroon ng pananambang. Kaliwat kanan ng pagputok ng baril, subalit ni isa sa kanilang pamilya ay wala man lamang nasugatan, maliban sa isa nilang gwardya na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang hita. Wika pa ni Ismael. Sir Agustin, si Adolfo, may tama ng bala sa hita niya. Kamusta ho kayo rito? Wala naman hubang nasaktan sa inyo? Ayos lang kami rito, Ismael. Dalhin sa ospital si Ador. Wala talaga silang magawa. Pabuti na lamang at may gamit kami. Dahil kung hindi, maaaring tinamaan na ng bala ang mga anak ko. Sa dami ng tama ng bala ng sasakyan, gusto talaga nila kaming burahing pamilya upang walang maging sagabal sa kanilang mga pinaplano. Alam kong may kagagawa nito. Ang pamilyang pilit na kumakalaban sa amin upang sila ang mamuno sa ating lugar at panghawakan ng lahat ng kaba ng bayan. Matapos ang pangyayaring yon, umugong ang bali-balitang nadakip ang mga taong nang ambush sa kanila. Subalit sa kabila ng lahat ng nangyari, ni hindi umamin ang mga ito. Paulit-ulit na tinanong kung sino ang taong nagbayad sa kanila upang paslangin ang pamilya ni Sitong. Subalit na natiling tahimik hanggang sa loob ng piitan. Dumating na lamang ang araw ng kanilang pagkamatay sa loob ng kulungan at ang naging dahilan umano ay nagkaroon ng gulo sa loob ng piitan na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Subalit ayon sa sabi-sabi na hindi lamang yun basta-bastang gulo at upang hindi na malaman kung sinong nag-utos sa kanila, ipinaligpit ito at ginawa na lamang ng dahilan ng pagkakaroon ng gulo sa bilibid upang sabihin na yun ang naging dahilan ng kanilang pagpanaw. At dahil sa walang maibigay na mas malinaw na ebidensya ang mga pulis na nanduroon na marahil ay nabigyan din ng malaking halaga, pinagtatanggal ito sa serbisyo at pinalitan ng bagong kapulisan na hindi maaaring suhulan ng kahit na anumang halaga ng pera. Hanggang sa makalipas ang ilang taon, lubusan ang nagbinata itong si Sitong. Siya mismong nakatuklas sa gulo ng politiko, subalit dahil tawag na rin ng tungkulin upang may pumalit sa posisyon at galing ng kanyang itay. Nagsimula sa mababang posisyon sa gobyerno hanggang sa lubusang magustuhan rin siya ng mga tao roon. Pinilit na tumakbong mayor, ngunit sa panahong yon, nagdalawang isip siya kung tatahakin nga ba niya ang magulong landas ng pagiging mayor ng kanilang bayan. At dahil na rin sa unti-unting pagtanda ng kanyang itay, pati na rin si Lolo Ismael, pinakiusapan siya ng mga ito sa kadahilan ng ang kasalukuyang nakaupo sa posisyon ay abusado. Ginagamit ang kanyang kapangyarihan, mas naging magulo ang lugar na wala ng disiplina hanggang sa ang mga taong bayan na mismong sumisigaw ng kanyang pangalan, Sitong, bilang isang mayor. Sambit pang wika ng mga ito sa tuwing makakasalamuha siya sa daan. Sitong, maawa ka naman sa bayan natin. Hinahanap-hanap na ng taong bayan ng pamumuno ng tulad ng sayong itay. Ang tahimik nating lugar, ang disiplina at paggalang ng mga tao sa pamumuno noon ng iyong tatay. Subalit sa ngayon ay matanda na siya. Ikaw na lamang inaasahan namin. Sana naman ay dinggin mo ang sinisigaw ng mga tao. Sawang-sawa na kami sa pamamalakad ng nakaupo ngayon. Kaya kung maaari lang sana, Sitong, lahat kami susuporta sa iyo at hindi kami mababayar ng salapi. Ang gusto namin ay katahimikan at kapayapaan sa ating lugar. Totoo yun, Sitong. Alam naming magulo ang politika. Pero nasa dugo na ninyo ang galing sa pamumuno at pamamalakad. Ikaw na lamang inaasahan namin, Sitong. Parang awa mo na.
lumaban ka na sa susunod na halalan. Kami mismo mangangampanya para sa'yo at alam kong hindi ka mabibigo. Tugong wika naman ni Sitong. Alam kong hinahanap-hanap na ninyo ang pamumuno ni Itay. Pero pag-iisipan ko, hindi basta-bastang mga taong makakalaban ko. At sa panahong ito, patanda na si Itay. At wala rin akong sapat na salapi upang lumaban. Paano kung mangangampanya nang wala akong pondo? Huwag mo nang isipin yun, Sitong. Tulad nga ng sinabi namin sa'yo. Kami magtutulungan. Hindi mo naman kailangan ng malaking salapi. Dahil pangalan mong sinisigaw ng mga tao. At kahit takutin pa man kami ng mga bayarang rebelde, hindi namin ipagpapalit ang boto namin para sa mas mahabang panahon na bangungot ang nangyayari sa ating bayan. At dahil sa patuloy na udyok ng mga tao, pati na rin ang kanyang Itay at ang matandang si Ismael, napilitang lumaban itong si Sitong. At sa paglipas nga ng ilang taon, sapat na rin ang lahat ng kanyang karanasan. Subalit sa pagdating ng araw ng pangangampanya, dahil sa gulo ng politika noon, may mga pananakot sa mga tao. Pinapasok ang bawat tahanan, mga nakabonet, may mga hawak na baril at sinasambit kung sino ang dapat na iboto. Ang kalaban ni Sitong na kung hindi umano yun iboboto, magkakagulo sa kanilang lugar at mapapahamak ang bawat pamilya. Nakaramdaman ng takot ang mga tao, subalit nanindigan sila na sa araw mismo ng butuhan, hindi na sila magpapasindak sa mga takot ngayon. Si Sitong, ang gusto nilang mamuno sa kanilang lugar na muling inaasam-asam ng mga tao na tulad ng pamumuno ng kanyang Itay sa pagkakaroon ng kapayapaan ng mga taong naninirahan sa lugar. Ngunit bago dumating ang araw ng halalan, may dalawang lalaking bayaran ang kumumpronta kay Sitong na kahit may kasama siya sa 10 oras ng gabing yon, tinutukan siya ng baril habang nagsasalita sa kanya ng, Matigas ang ulo mo. Pinagsabihan ka na ng aming pinuno na huwag ka nang tumakbo sa halalan. Pero nandito ka ngayon at pilit mo pa rin sinisiksik ang sarili mo. At dahil sa gusto ka ng mga tao, napag-utusan lamang kami na burahin ka rito upang wala nang Sitong na sumipot sa halalan. Kayong apat, kung ayaw niyong madamay sa pagkamatay nitong si Sitong, tumakbo na kayo. Dahil ang dapat lamang naming trabahuin na itong si Sitong. Takbo na! Baka magbago pang isipan ko't isama namin kayo sa pagbulagta sa lupang ito. Nanindigan man ang apat na yon, handa silang mamatay. Subalit sinabihan sila ni Sitong na lumayo na sa lugar na yon. Dahil sa siya lamang ang kailangan ng dalawa at nang lubusan na nga itong makalayo. Binigyan pa siya ng pagkakataong makapagsalita ng dalawang bayaran. Wika pa niya sa dalawang lalaking bayarang armado. Kaibigan, may mga pamilya rin kayo at alam kong gusto ninyo ng kapayapaan. Naririnig nyo naman sigurong hinaing ng mga taong naninirahan sa ating lugar. At kahit na hindi ko man nakikita ang mukha ninyo, dahil sa bonet, alam kong hindi ninyo gusto ang pamamalakad ng inyong pinuno. Huwag nyo nang ituloy ito at hayaan nyong dumaloy ng mapayapa ang halalan. At kung sino man ang magwagi, siya ang uupo bilang mayor. At kung matalo man ako, magpapakalayo-layo ako sa lugar na ito. Hindi nyo na ako makikita. Subalit kung mananalo ko, ipinapangako ko sa inyo na magiging maayos ang ating bayan. Gagawin kong aking tungkulin. Tulad ng aking Itay na may isang salita, hindi ako tumakbo upang maging isang mayor para lang sa aking pangsariling kapakanan. Ginusto ito ng mga tao at sila ang nais na maghalal sa akin. At kung maaari lang sana, pabayaan natin sila at huwag nyo na silang takutin pa. Panandaliang nanahimik ang dalawang bayarang armado hanggang sa mag-usap ang dalawang yon na nakakaramdam din ng konsensya. Subalit naging matigas ang isa roon hanggang sa mag-away ito habang nagsisigawan. Ano ka ba? Dinadaga ka na ba sa sinabi ng taong ito? Malaking ibinayad sa atin at hindi natin dapat na basta-basta na lamang natalikuran ng inuutos sa atin na paslangin siya. Alam ko naman yun pero ang taong ito, mabuti siya. Uot kalaban siya ng pinuno natin pero maganda ang kanyang layunin na pati ang mga anak natin ay makikinabang balang araw. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ka naman dating ganyan Ako na nga lang ang papaslang sa taong ito. Sa pagtutok ng baril at sa paulit-ulit na pagkalabit ng gatilyo, niwala man lamang na umalingaw-ngaw na putok. Paulit-ulit pa itong ikinasa at muling itinutok kay Sitong. Palyado ang baril. Inagaw pa nito ang baril ng kanyang kasama at kagading ikinalabit. Subalit pareho lang. Wala pa ring umalingaw-ngaw na putok hanggang sa muli itong magsalita ng, Demonyo ang isang ito. Paano natin siyang papaslangin na kung pati ang daladala nating baril ay hindi man lamang umuobra sa kanya? Halika na, tumakbo na tayo kaysa tayo pa ang paslangin ng lalaking yan. Kaagad na nagsipagkaripas ang dalawang yon
Hanggang sa maya-maya pa, naglakad ng papauwi itong si Sitong hanggang sa makasalubungan niyang nasa 20 kalalakihan na nagmamadaling tumatakbo at patungo sa kanyang kinaroroonan. Sambit pang wika ng isa roon. Si Sitong ba yan? Oo nga si Sitong. Halika kayo't lumapit tayo. Ay Sitong, nasaan na yung mga taong gustong pumaslang sa'yo? Abay may mga dala na kaming tubo at ang iba pang araw ay 2x2. Malilintikan sa amin ng mga yon. Mabuti hindi ka napahamak. Nasaan na ba sila? Wala na ho sila. Kumaripas na ho ng takbo. Kumaripas ng takbo. Paanong nangyari yun may dala-dala raw yung barel? Samantalang ikaw wala man lamang sandata. Oo nga Sitong. Anong ginawa mo? Armado ang 2 yun. Paltik, palyadong mga baril nila. Kaya nang hindi pumutok, natakot na sa pagtakbuhan. Halina kayo't salamat sa tulong ninyo. Malapit na ang araw ng halalan. Siguro kinakailangan na natin ng pahinga. Salamat sa suporta ninyo Hanggang sa dumating na nga ang araw ng halalan, hindi nagwagi ang katunggali ni Sitong na kahit na tinakot pa ng mga rebelde ang naniniwala kay Sitong, patuloy pa rin nila itong binoto hanggang sa dumating ang isang araw ng kanyang panunumpa bilang mayor. Tuwang-tuwa ang mga tao at umaasa sa kanyang panunungkulan. Wika pa ng matatandang naniniwala sa kanyang kakayanan. Mayor Sitong, mabuti naman at ikaw na ang nagwagi. Kilala namin ang tatay mo. Gustong gusto namin ang kanyang pamamalakad. Noon pa man, nung maliit ka pa. Kaya sobrang pasasalamat namin na ikaw na ang nakaupo. Matagal na naming pinapanalangin ito. Nagtitiwala kami sa iyong kakayanan, Mayor Sitong. Alam namin na kung ano ang puno, yun din ang bunga. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin at sa paghalal niyo sa akin. Hayaan niyo ho, pilit kong gagampanan ng lahat ng aking obligasyon dahil yun ang sinumpaan ko at ayaw kong masira ang pangalan ng aking itay. Salamat naman kung gayon. Kamusta na ba ang tatay mo? Sa ngayon ho ay nasa bahay ho siya, nagpapahinga ho dahil sa nagkakaedad na tulad ninyo. Tuwang-tuwa ho siya sa nangyaring ito. Lubos ho akong nagpapasalamat sa inyo dahil sa muli kayong nagtiwala sa aming pamumuno. Abay noon pa man iho, malaki ng tiwala namin sa inyong pamilya at sa apelyado ninyo. Subalit nang dumating ang pinalitan mo rito, abay nagsunod-sunod na, nagsalin-salin sa kanilang mga lahi. Pabuti man lamang kung may nagagawang mabuti sa ating bayan. Wala rin naman, puro pamumulsa lamang ng kanilang sahod at ang kaba ng ating bayan. Hindi na alam kung saan napupunta. Walang mga proyektong nagagawa, hinalal ng mga tao. Subalit ang pagkakahalal sa kanila ay puro lamang pananakot. Mabuti na lamang at muli kaming nanindigan at pumayag ka sa aming pamimilit sa iyo. Nakalabanin ng pamilyang yon. Ay nako, talagang nagdiriwang kami ng mga mahal ko sa buhay at na rin ang mga taong nandirito. At bago ko man lamang lisanin ang mundong ito, nakita kong muling mapayapa ang ating lugar dahil may isa ng kadugo ng iyong itayang muling pumasok sa pamumuno ng ating bayan. Makalipas ang 5 buwan ng kanyang panunungkulan, may 3 kalalakihang kawatan ang nasakuta sa may grocery store. Subalit hindi mapasok-pasok ng mga otoridad dahil sa pangu-hostage ng mga ito. Napaliligiran sila ng mga kapulisan. Nagmatigas ang 3 na hindi sumusuko sa mga otoridad na nanduroon at susuko lamang umano sila kay Mayor Sitong kapag itong nakipag-usap sa kanila upang sumuko dahil umano sa pagiging patas nito na mayroong isang salita na hindi sila masasaktan o mapapahamak. Wika pa umano ng kawatan habang nakikipag-negotiate ang otoridad. Si Mayor Sitong ang kailangan namin at hindi kayo. Mahirap pagtiwala sa mga tulad ninyong pulis. Baka kung saan lamang kami damputin dyan sa mga kanal. Mabuti si Mayor Sitong. May isang salita na kung anong sasabihin niya. Yun talaga ang ginagawa niya. Kaya lalabas lamang kami rito at pakakawala ng mga bihag namin kapag si Mayor Sitong na mismong pumasok dito sa loob. Dagling hinanap si Mayor ng mga kapulisan upang siyang makipag-usap sa mga kawatan at kahit nangabala siya sa kanyang tungkulin. Nang mapakiusapan na siya ng kapulisan, hindi nagdalawang isip itong si Mayor Sitong at kagad na nagtungo sa nasabing lugar kung nasa saan ang mga kawatan. Wika pa nito sa kanyang pagdating doon nang wala man lamang pangamba na hindi iniisip ang kanyang pangsariling buhay. Nandito na ako, si Mayor Sitong ito. Buksan na ninyong pintuan. Wag na wag ninyong sasaktan ng mga taong nandiriyan. Akong bahala sa inyo't basta't sumuko lamang kayo ng mapayapa. Mayor Sitong,
Daan-daan mong buksan ang pintuan at wag na wag kang magsasama ng pulis dahil kung magkakamali ka, isa sa mga taong nandirito ay kayang-kaya kong barilin. Kilala niyo ko at patas akong lumaban sa batas. Kung ano man ang pagkakamali ninyo ngayon, maaari natin yung mapag-usapan. Salamat at pinaunlakan mo ang panawagan namin, Mayor Sitong. Talagang sayo lamang kami susuko at kung maaari lang, wag mo kaming pababayaan. Sige na, pakawalan na ninyo ang mga taong nandirito. Sabay-sabay tayong lalabas. Kasama niyo ko. Matapos ang negosasyong ginawa ni Mayor Sitong, mapayapang sumuko ang lahat ng kawatan at walang nasaktan sa lahat ng mga taong nanduroon. Subalit dahil sa kanilang pagkakamali, nakulong ang lahat ng kawatang yon nang naaayon sa batas. Kumalat ang mga bali-balita roon patungkol kay Mayor Sitong, pati na rin sa dyaryo ang patungkol sa matapang niyang pagharap. Kaya naman naging usap-usapan sa mga taong nanduroon na umano'y itong si Mayor Sitong kaya matapang at may lakas ng loob dahil sa may suot-suot na agimat sa kanyang katawan. Napakatapang talaga niyang si Mayor Sitong Makalain mo ba namang harapin niya ang mga kawatang yon nang wala man lamang siyang daladalang baril. Ngayon lamang tayo nakakita ng ganyang katapang na mayor na handa tayong ipaglaban sa kahit anumang oras. Pero ang ipinagtataka ko, saan kaya nang gagaling ang tapang niya? Baka sabat na nga sa inyo. Alam mo yang si Mayor Sitong, bata pa lamang yun meron na siyang agimat. Ano ka mo? Agimat? Oo, agimat. Yung kilalang albularyo noon na pumanaw na si Mateo. Doon ang galing ang agimat niyan. Pamilya sila. Lahat sila ay pinagkalooban. Kaya yang si Mayor Sitong, walang takot sa pagharap sa masasamang tao. Dahil sa hindi yan basta-bastang tinatablan o pinuputokan ng baril. Ang matatandang ito, pinag-uusapan na naman si Mayor Sitong. Hayaan mo na, ganyan talaga kapag tumatanda. Libangan na nila yung makipagkwentuhan. Nasaan na kaya si Mayor Sitong? Baka nandoon sa kanyang opisina. Tara, puntahan natin. Si Aaron at Gasper, silang dalawang malapit kay Mayor Sitong ang hindi tumigil sa pagtulong sa kanya sa nagdaang halalan. Binigyan niya ito ng trabaho sa munisipyo. Nakalaunan ay naging alalay niya na rin sa lahat ng kanyang mga lakad. Sa pagdating nga sa pintuan ng opisina ni Mayor Sitong, daladala ng dalawa ang dyaryo na kanilang nabasa patungkol kay Mayor Sitong at ipapakita nila ito roon sabay katok sa pintuan at pagtawag ng kanyang pangalan. Mayor Sitong? Mayor Sitong? Wala yata dyan si Mayor. Ang ganda pa naman ang nakalagay dito sa dyaryo. Galing talaga ni Mayor, no? Wala man lamang katakot-takot na hinarap ang mga loko-lokong yon. Wala naman ibang pagmamanahan si Mayor Sitong kundi ang kanyang tatay na matapang din. Kaya nga gustong-gusto sila ng mga tao eh. Lalong-lalo ng mga matatanda. Maya-maya pa ng akmang papalis na ang dalawa. Saka naman nagbukas ng pintuan itong si Mayor Sitong. At may tinatago pa itong papel na kanyang inilalagay sa wallet. Pagtawag na wika pa nito nang makitang pababa na ng hagdan ng dalawa. O Aaron, Gasper, ano bang kailangan ninyo? Kayo ba yung kanina pang kumakatok dito? Tugon pa ni Aaron. Kami nga, Mayor Sitong. Akala namin walang tao rito eh. Ano po bang ginagawa ninyo? Wala naman. May pinagkakabalahan lang ako kanina. Kaya hindi ko kagad kayo napagbuksan. Parang nangangamoy kandila ho yata dyan, Mayor, sa loob ng opisina mo. Nagsindi ho ba kayo ng kandila? Panaboy lang yun ng insekto. Kaya bagya ako nagsindi. Panaboy na ba ng insekto ngayon ang amoy ng kandila? Huwag na nga kayong maraming tanong. Ano bang kailangan ninyo sa akin? May humihingi ba ng tulong? Wala naman po, Mayor. Ipapakita lang po namin sa inyo itong dyaryo. Dyaryo? At para saan naman? Nakabalandra dyan ang mukha mo, Mayor. Pati na rin ang pangalan mo. Mas lalo kang nakikilala ngayon. At mas lalong nagugustuhan ng mga tao. Alam niyo po naman na ang bagong teknolohiya ngayon sa panahon natin ay dyaryo. Kapag nalathala na dyan ang pangalan mo, siguradong sikat ka na, Mayor. Ano ba kayo? Hindi ko kailangang magpasikat para lamang magustuhan ng mga tao. Akin na nga yan at patingin nga. Pangalan at mukha ko nga ito. Hindi ko gustong inilalathala ang pangalan ko sa dyaryo at kung ano man ang mga nagagawa ko sa ating lugar. Ang pagtulong ay hindi dapat ipinaglalandakan sa mga tao. Kusa itong ibinibigay, depende sa tungkulin. Ipapatanggal ko ang pangalan ko sa dyaryong ito at kung ano man ang mga nagagawa ko sa lugar natin. Hindi ako magpapalagay ng pangalan ko dahil hindi ko layunin na magpasikat, lalong-lalo ng pagbabalandar ng mga pangalan upang hindi lamang makalimutan ng mga tao sa susunod na halalan. Dahil hindi ako politiko. Ang sinumpaan ko ay tungkulin, hindi tulad ng iba riyan. Nakabalandra ang pangalan sa kalsada, basketball court, barangay hall
At kung saan-saan pa. Bukas na bukas rin, ipapabura ko ang pangalan ko rito. May kailangan pa ba kayo? Oo, wala na po, Mayor. Sige po, alis na po kami. Alika na, Gasper. May trabaho pa tayong gagawin. Sige po, Mayor, alis na po kami. Kakaiba talaga yan si Mayor Sitong Ayaw niyang ipinapublish ang pangalan niya sa publiko. Kung ano yung mga trabahong nagagawa niya, hindi yun pagpapasikat, kung di tunay na serbisyo. Nakahanap talaga tayo ng matinong mayor ng ating lugar. Tulad nating dalawa, binigyan pa tayo ng trabaho at naging alalay pa niya. Sabi nga niya nang nanumpa siya noon, hindi siya politiko dahil isa siyang tunay na tao na may malasakit sa lugar natin. At hindi nga siya magpapalagay ng kanyang pangalan sa bawat lugar na tulad ng ginagawa ng ibang politiko. Pasalamat talaga tayo dahil si Mayor Sitong ang mayor natin. Matapos ang isang taong panunungkulan ni Mayor, natakot ang mga kawatan, pati na rin ang mga adik dahil sa kakaibang paraang pagdidisiplina ni Mayor na kapag sinabi niya, ginagawa niya. Hanggang sa dumating ang isang malaking pagsubok sa kanyang panunungkulan, ang isang malakas na unos na humagupit sa kanilang kabayanan. Subalit bago pa man lamang dumating ang bagyong yon, nagbigay ng babala itong si Mayor. Ipinakalat ito sa pamamagitan ng pagbabalita sa radyo na magtungo ng lahat sa evacuation center at may nakalaan ng pagkain doon. Subalit hindi lahat ay sumunod. May matitigas pa rin talaga ang ulo na ayaw nilang iwan ang kanilang mga tahanan hanggang sa lubusang humagupit ng bagyo na naging dahilan ng pagkasira ng kanilang mga tahanan sa lugar. Isa-isa niyang binisita ang mga evacuation center. Ang ibang mga taong nanduro ay umiiyak at ang iba naman ay tahimik lamang sa gilid. At nang makita na nga siya ng mga ito, isa-isa nang nagsipaglapitan na humihingi ng tulong. Mayor Sitong, tulungan mo po kaming muling makabangon. Ang mga tahanan po namin ay tinumba po ng malakas na bagyong dumaan. Paano na po kami ngayon? At ang pag-aaral po ng aming mga anak, hindi na po namin alam ang gagawin namin. Huwag ho kayong mag-alala. May gobyerno ho tayo at ang gobyernong itong masasandalan ninyo. Gagawa ho ako ng paraan upang ang lahat ng nawala sa inyo ay muling maibalik at muli kayong makabangon. May nasaktan ho ba sa inyo rito o may nawalang pamilya? Ako po, Mayor Sitong. Yung mga apo ko, naiwan po ron sa aming tahanan. At dahil po sa malakas na hangin at ulan, hindi ko po alam kung nandoon pa rin sila o nakatayo pa ba ang tahanan ko roon. Wala pa naman ang kanilang mga magulang dahil nasa ibang bansa at iniwan sa akin ang kanilang mga anak upang magtrabaho roon sa malayong lugar. Tulungan niyo po ako, Mayor Sitong. Nawa po'y mahanap pa po natin ang aking mga apo. Dagli silang nagtungo sa nasabing tahanan ng matanda. Subalit sa kanilang pagdating doon, isang mataas na tubig na lamang nalagpas bewang ang kanilang dinatnan. Wala na roon ang mga bata, pati na rin ang tahanan ng matanda. At kahit na anumang pilit ng paghanap nila Mayor Sitong na kahit siya mismo sinuong ang tubig na iyon upang mahanap lamang ang mga bata. Subalit nabigo sila na kahit man lamang matagpuan ang bangkay ng mga batang iyon. Wala na ho ba talaga, Mayor Sitong? Paano na ang mga apo ko? Sana kaya napunta ang kanilang mga katawan. Kaawa-awa naman sila. Dapat pala'y maaga pa lamang ngayong malis na kami rito upang hindi nangyari yan sa aking mga apo. Huwag niyo na hong sisihin ang sarili ninyo. Wala hong may gustong may mangyaring masama sa inyong mga mahal sa buhay. At hindi rin natin kontrolado ang masamang panahon. Malay ho natin, sa paghupa ng mataas na tubig na ito, matatagpuan pa natin ang katawan ng mga bata. Sa tulong ni Mayor Sitong, unti-unting nakabangon ang mga taong naninirahan doon. Umanap siya ng paraan upang paggawa ng bahay. Ginamit ang panunungkulan sa gobyerno para kahit papano'y matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Umanap ng loteng hindi binabaha at pinagawa ng bagong tahanan ng mga nasalanta ng bagyo. Doon pa lamang, makikita mo ng walang bahid ng korupsyon itong si Mayor Sitong. Purong tungkulin upang makapagserbisyo na naaayon lamang sa kanyang sinumpaan. Mayor Sitong, marami hong salamat. Hindi niyo ho kami pinababayaan dito. Napakagaling mong leader at hindi kami nagkamali na piliin ka at ipaglaban ang aming paniniwala ng nakaraang halalan. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil sa lubusang pagtitiwala ninyo sa akin. Tungkulin ko ho ito at ang lahat ng tungkulin ng mga namumuno ay dapat lamang naming gampanan.
Ito na ho ang bago ninyong mga tahanan. Malayo sa kahit na anumang uri ng sakuna. Pagpasensyahan nyo na ho kung medyo natagalan dahil sa hindi rin ganun kadali ang proseso ng lahat ng ito. Lalong-lalo ng pagpapagawa ng bawat tahanan. Sulit naman ho ang paghihintay, Mayor, at maayos naman ang aming paniniraan sa evacuation center. At ang isa pa libre ang pagkain namin habang naghihintay. Marami hong salamat dahil tinutupad ninyo ang pangako ninyo sa amin. Hindi naman sa umaasa lamang kami sa gobyerno, pero sa panahong ito, kayo lamang talaga ang aming malalapitan. Sa pagiging abala ni Sitong bilang isang mayor, paminsan-minsan ay nakakalimutan niya ng pakainin ng dasal ang kanyang medalyon, ang medalyon ng Kristong Hari, hanggang sa dumating ang isang araw na hindi niya inaasahan. Ang kanyang nakalaban sa politika ay gumawa na naman ng hindi magandang hakbang upang burahin siya sa kanyang posisyon bilang isang mayor. Ano ba yung putok ng baril doon? Abay parang may pinauulanan ng bala. Malapit yata yun kung saan dumaraan si Mayor. Mga kabarangay, abay tingnan nga natin kung anong nangyayari roon. Sa paglabas ng mga tao kung saan umalingaw-ngawang putok, marami ang nakiisyoso. Nakita nilang nandudo ng sasakyan ni Mayor Sitong. Subalit wala siya roon. May mga tama ng bala ang sasakyan. Hanggang sa maya-maya pa, lumabas si Mayor Sitong na nanggaling sa damuhan. May daplis ng bala sa kanyang braso. Subalit hindi naman ito napuruan. Umugong ang bali-balitang nawala ng bisa ang agimat ni Mayor Sitong dahil sa hindi na ito napapakain ng dasal na kinakailangan ng medalyon. Abay sasakyan ito ni Mayor Sitong. Nasa na kaya yon? Ang katunggalina naman niya sa politika ang may kagagawa nito sigurado. Ayun siya at may dugo ang kanyang braso. Ayos ka lang ho ba, Mayor Sitong? Dadalhin ka namin sa ospital. Tugon pa ni Mayor sa pagtatanong ng matanda. Ayos lang ho ako. Ang sasakyan ko lamang ang napuruan. 5 kalalakihan ang tumambang sa akin kanina. Pare-pareho silang nakamaskara. At kahit papano pinalad pa rin akong mabuhay at daplis lamang ng balang tumama sa akin. Bakit ganun sila? Kung sino pa yung taong nagtatrabaho ng tama, gustong-gusto nilang burahin. Siguro'y para sila ang makinabang ng kaba ng bayan. Ay nako, mga silaw sa kapangyarihan. Aalalayan kita, Mayor. Magtutungo tayo sa ospital upang mapagamot natin yan. 3 araw ding nanatili sa ospital itong si Mayor Sitong. At habang nagpapagaling, nagtungo roon ang kanyang matandang tatay na si Sir Agustin upang muling ipaalala sa kanya na huwag pababayaan ang medalyon sa pagdarasal dahil yun lamang ang maaaring makapagligtas sa kanya sa lahat ng sitwasyon pagdating sa pananambang at masasamang balak sa kanyang buhay. Wika pa ng kanyang tatay Agustin. Sitong, noon pa man ay subok na ang mga gamit na yan at kaya tinamaan ka ng bala. Walang iba yon kung di sa iyong pagpapabaya sa pagdarasal. Alam kong abala ka sa iyong tungkulin. Subalit paglanan mo ng oras ang pagpapakain ng dasal sa iyong medalyon. Alam mo naman siguro ang gulo ng politika rito. Dahil noon pa man sa panahon ng aking panunungkulan, madalas na ang pananambang na yan. Wala ring ibang nagligtas sa atin noon kung di ang ating mga gamit. Kaya kung gusto mo pang humaba ang iyong panunungkulan, pagbutihin mo ang pagdarasal. Aminado ho ko, Itay. Naging abala ho ako ng nagdaang buwan at medyo napabayaan ko ang pagpapakain ng dasal sa aking medalyon. Hayaan niyo ho, hindi ko na ho ito pababayaan. Siya nga pala, paano nating ipadadakip ang mga bumaril sa iyo kung mga nakamaskara naman ang kanilang muka? At sa panahon natin ngayon, walang magtatangkang magturo sa mga nakakita kung meron man dahil na rin sa takot na baka naman sila ang balikan ng mga rebelding yon. Kaya naman anak, magdodoble ingat ka. Matanda na ang tatay mo. At sa paglipas pa ng mga taon, maaari na rin akong pumanaw. Huwag naman ho kayo magsalita ng ganyan, Tay. Malakas pa ho kayo. Siya nga ho pala, hindi niyo ho ba napansin si Aaron at Gasper sa labas ng ospital na ito? Kanina ko pa ho silang inihintay. Wala naman akong napansing ibang tao sa labas ng pintuan ng kwartong ito. Baka naman ay bumibili lamang ng pagkain para sa iyo. At sa patuloy na pag-uusap ng mag-ama, may kumatok sa pintuan at dahan-dahan itong binuksan. Si Aaron at Gasper na may daladalang prutas para kay Sitong. Mayor Sitong, pasensya na po kung medyo natagalan po kami. Kamusta na ho bang kalagayan niyo? Ayos lang naman ako. At saka daplis lang naman talaga ang tama ng balang ito. Gustong gusto ko na nga umuwi pero sabi ng doktor manatili muna ako sa ospital na ito. Kayong dalawa, pantayan ninyo ang kalagayan dito ni Sitong. Maging mapagmatsyag kayo dahil sa walang pinipiling lugar ang mga rebeldeng yon. Papatay at papatay sila ng tao
dahil sa tinatapalan sila ng salapi at pati kayong dalawa ay mag-iingat rin. Mabuti na lang ng panahong yon, hindi kayo kasama nitong si Sitong dahil kung nagkataon, malamang pati kayo ay sugatan na nakahilata rin dito sa ospital. Siya nga pala Sitong, may inirekomenda sa aking tao si Ismael. Kamag-anak niya yon, isang dating sundalo, wala na sa kanyang serbisyo. Ang sabi sa akin ni Ismael, magaling ang taong yon. Gusto mo bang kunin ko upang sa lahat ng oras ay may makasama at magbabantay sa'yo? Ilang beses ka nang tinambangan, magmula pa lamang sa paglaban mo ng mayor hanggang sa mangyari sa'yo ito. Alam niyo naman ho, Itay, hindi ko kailangan na magbabantay sa akin dahil alam ko naman ho sa sarili kong wala akong ginagawang masama. Nandoon na nga tayo, wala kang ginagawang masama. Subalit ang mga nakalaban natin sa politika, hindi nila matanggap na sila'y natatalo at sila ang gumagawa ng masama para sa iyo upang burahin ka. Sabat na wika pa ni Aaron at Gasper. Tama ang mga sinabi ng iyong tatay, Mayor Sitong. Kinakailangan niyo po yun. Hindi ho kami sasapat ni Gasper para matulungan ka. Mga armado ang tumatambang sa inyo. Samantalang kami ay nagtatrabaho lang rin naman sa munisipyo. Wag ho kayo masyadong maging kampante. Totoo po yun, Mayor Sitong. Para rin ho yun sa kapakanan ninyo. Alam ho naming matapang kayo, pero yung inyong seguridad, hindi sa lahat ng oras ay tapang lamang ang kailangan. Kailangan nyo rin ho na makakatulong sa inyo, lalo na sa mga ganyang sitwasyon. Paano po kung napuruhan kayo? Mas kawawa ang taong bayan. Wala na silang maaasahan at malalapitan. Babalik na naman sa masamang sitwasyon ng lugar natin. Pinagtulong-tulungan nyo na ako. Sige ho, Itay. Tatanggapin ko ang inaalok ni Tito Ismael at sana kasing tatag din ni Tito Ismael ng kabataan niyang taong yon. Makalipas ang ilang araw, sa muling pagbabalik ni Mayor Sitong sa kanyang tungkulin, mas naging maingat na ito at patuloy na pinapakain ng dasal ang kanyang medalyon. Palagi na ring nakabuntot sa kanyang itinalagang bantay ng kanyang itay, si Romano, ang kamag-anak ni Ismael na dating kanang kamay ng kanyang itay. Sambit pang wika ni Sitong habang kinakausap si Romano patungkol sa kanilang pupuntahan. Romano, may tiwala ako sa iyo. May pupuntahan tayo mamaya. Isang okasyon sa isang barangay. Pagbutihin mong iyong pagmamatsyag dahil sa maraming tao roon. At isa ako sa naimbitahan para magsalita. Pero huwag kang mag-alala. May mga kasama tayong kapulisan na makikipagtulungan sa atin sa lugar na yon. At sa paglipas ng ilang oras, nagtungo na sila sa nasabing lugar. Tuwang-tuwa ang mga tao sa kanilang pagdating dahil kahit na ang maliit na sityong yon ay pinuntahan pa rin ni Mayor Sitong dahil sa wala siyang pinipiling lugar upang pagsilbihan ng mga tao ayon sa panahon ng kanyang panunungkulan. Salamat naman, Mayor Sitong. Nakarating ka sa aming maliit na sityo. Tuwang-tuwa po ang mga taong nandirito ngayon. Dahil sa kabila ng pagiging abala mo, hindi mo pa rin nakalimutan ang paanyaya namin na magtungo rito. Halina po kayo at kumain muna roon sa mesang inihanda namin para sa inyo. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil sa lamang rin akong normal na tao at tungkulin kong pagsilbihan kayo kaya naglaan ho talaga ako ng oras para rito. Marami hong salamat sa paghahanda ng pagkain. Sumabay na ho kayo. Dahil hindi naman ho kami VIP para pagsilbihan ninyo. Napakapagpakumbaba niyo ho talaga, Mayor. Sa kabila ho ng pagiging mayor ninyo, hindi niyo ho pinaparamdam sa amin na iba kayo. Hindi ho tulad ng mga nagdaang administrasyon. Nang makaupo na ho sila sa kanilang posisyon, abay nagiba na ho ang ihip ng hangin. Halos hindi na ho nila makilalang maliliit na taong tulad namin dito. At nasa kanila na ho ang kapangyarihan at wala ho sa amin. Yung tipong hindi na ho nila madinig ang boses namin dito sa ibaba. Samantalang habang nasa itaas sila, nagpapakasasa sa posisyon at ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang mas lalong mapasama ang bayan. Ang mahalaga ho ay unti-unti na kayong namumulat upang makita ninyo ang tunay na nagsiservisyo para sa mga susunod na halalan. Muli kayong makakapili ng tamang leader, hindi yung nasabing nakaupo lang sa posisyon pero wala naman talagang ginagawa. But anyway, nandito ako hindi para sa politika, kundi para maging kapwa-tao para sa inyo. Alam nyo naman ho sigurong pinagdaanan ko at ng aking pamilya. Hindi ho kami ganid sa kapangyarihan kaya naunawaan ko ang mga nararamdaman ninyo. At sa paglipas ng ilang oras ng kanilang pananatili roon, panandaliang inihinto ang kasiyahan, nagsalita si Mayor Sitong para sa pakikipagtulungan na mas mapaunlad pa ang maliit na sityong yon at maibigay ang pangangailangan ng mga taong naninirahan tulad ng mas maayos na tubig na kanilang pangunahing pangangailangan, sementadong kalsadahan at kung ano-ano pa na kinakailangang matugunan ng mga taong naninirahan doon.
Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang pagsasalita. May 6 na kalalakihang magsasaka ang lumapit sa kanya. May daladala itong tabak. Subalit kagad na humarang si Romano, pati na rin ang kapulisan hanggang sa magsalita ang mga magsasaka patungkol sa kanilang pangangailangan, pati na rin sa mga nangyayari sa kanilang mga sakahan. Pasensya ka na po, Mayor. Hindi ka po namin sasaktan. Naparito lamang po kami sa iyong harapan upang humingi ng tulong. Tama po yun, Mayor. Patungkol po ito sa aming lupain. Paminsan-minsan po kasi may mga rebelde pong nagagawi sa aming bukid. Pero natatakot po kami magsuplong sa kapulisan dahil po sa pagbabanta nila na kung gagawin umano namin yon, maaaring kami naman po ang mapahamak. Imbis na mga sinasaka lamang namin ang kinukuha nila, pati rin ang buhay namin maaari nilang bawiin. Ibaba ninyong mga tabak ninyo. Pakikinggan ko ang inyong mga hinaing. Halika't mag-usap tayo. Bumaba si Mayor at kagad na pinulong ang mga magsasaka. Pinalakas nito ang kanilang kalooban. Nakipagtulungan sa kanila gamit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan bilang isang mayor. Muling wika pa ng magsasaka. Maraming salamat, Mayor, at dininig mo ang pakiusap namin sa iyo. Takot na takot ho talaga kami. Pasensya na po kung ang akala ninyo'y sasalakayin namin kayo dahil sa mga daladala naming tabak. Ito po kasi ang ginagamit namin sa pagsasaka. Ayos lang yon. Basta ang mga napag-usapan natin, pagtatalaga ako ng mga tao sa inyong sakahan at hihintayin natin ang muling pagbabalik ng mga rebelde. Sigit magpapaalam na ako sa inyo. At sa pagdating nga ng araw na itinakda ni Mayor Sitong, hindi niya binigo ang mga magsasakang umaasa sa kanyang pagbabalik. Kahit na nga nasa mataas siyang posisyon, bumababa pa rin siya upang tuparin ang mga binitawan niyang salita. Dahan-dahan silang nagtungo sa nasabing sakahan kasama ang 6 na kalalakihang magsasaka, pati na rin ang otoridad. Nandoon din si Romano. May kanya-kanya silang daladalang baril upang makasiguradong mahuhuli nila ang mga rebelding kawatan na ang alam lang ay kumuha ng pagkain hindi sa kanila para pakinabangan. Wika pa ni Mayor Sitong. Nandiyan na ba ang mga rebelde ngayon? Ganitong oras po sila nagtutungo rito, Mayor. Pero magpanggang sa ngayon wala pa rin. Siguro po maya-maya lang. Kukunin na nila ang aming mga sakahin, lalo na yung mga palay na ipinaglalagay na namin sa sako. Pati nga po yung ibang baka namin noon kinuha rin nila. Mga perwisyong rebelde, dapat ay noon pa kayo nagsuplong para naman hindi na kayo naragabyado ng mga kawatang yon. Balak na po namin noon pa, Mayor. Tulad nga po ng sabi namin sa inyo, iniisip po namin ang kapakanan ng aming mga mahal sa buhay. Pero nang una ka naming makita rito, doon na po kami nagkaroon ng lakas ng loob dahil sa mga nababali-balitaan namin patungkol sa inyo. Yung mga nababasa po namin noon sa dyaryo, akala namin hindi totoo. Subalit nang marinig namin ang pananalita mo, mas nabuo ang aming desisyon na humingi na talaga ng tulong sa inyo upang matapos ng masamang bangungot na ito. Bahagya silang nagkuble sa masukal na damuhan kung saan madalas nagtatago ang mga magsasaka kapag dumarating na ang mga armadong rebelde. At sa makalipas nga ng ilang oras na paghihintay, may mga dumating na kalalakihan. Nagsisipagtawanan pa ang mga ito. May kanya-kanyang iniithit na sigarilyo habang isa-isang kinukuhang mga sako ng palay. Pati na rin ang mga gulay na nanduroon. Tuwang-tuwa pa ang mga ito sa kanilang ginagawa na para bang silang may-ari ng mga pagkain yon. At nang makumpirma na nga nila ang pagnanakaw ng mga ito, pinangunahan ni Mayor ang paghuli sa mga kawatan. Buong tapang siyang tumayo sa kanilang pinagkukublihan habang nagsasalita ng, "Mga rebelde, si Mayor Sitong ito, wala na kayong dapat na ipagkaila pa. Pagnanakaw ang ginagawa ninyo at hinuhuli namin kayo para panagutan ang batas ng ating gobyerno." Ikaw pala yan, Mayor. Anong gobyerno ang sinasabi mo? Wala kaming gobyerno at para sa amin, tama ang ginagawa namin. Hindi pa pwedeng magsasaka lamang ang nakikinabang sa mga pananim na ito. Pati rin dapat kami. At isa pa, Mayor, ano bang ginagawa mo sa bukid na ito? Dapat ay nandoon ka lamang sa kapatagan. Pasyado ka naman yata nagpapasikat sa mga tao. Pati ba naman dito pinakikialaman mo pa? Ang kapal naman ng mukha ninyo. Kaya lalaki ng katawan ninyo rito na hindi kayo magtrabaho ng tama. Hindi na ba kayo naawa sa mga magsasaka? Sila ang nagpapakahirap na magtanim. Tapos kayo ang nag-aani? Lilinawin ko lang sa'yo. Isa akong alagad ng gobyerno. Tungkulin kong ipagtanggol ang mga inaapi. Sa kapatagan man yan o kahit sa kabundukan. Nagtiwala sila sa akin sa posisyong ito kaya ginagampanan ko lamang ang trabaho ko. At hindi para magpasikat. Lalong-lalo na sa mga tulad ninyong kawatan.
Magaling ka talagang magsalita, Mayor. Kaya ka nga nanalo, di ba? Pero hindi mo kami madadala sa matalinhaga mong pananalitang yan. Lalaban kami sa inyo kahit na ikamatay pa namin. Siya nga pala, alam kong may agimat ka sa katawan. Kaya maraming beses ka na naming tinambangan noon. Kasama ako ron. Kami lang naman ang huling tumambang sa iyo. Pasalamat ka dahil hindi ka napuruan. Lumabas din ang katotohanan galing sa bibig ninyo. Kung yan ang gusto ninyong lahat, hindi kami magdadalawang isip na paslangin kayo dahil sapat na ang lahat ng ebidensya namin. Subalit kung susuko kayo sa akin ngayon, maaari ko kayong patawarin. Ngunit sa batas, yun ang kinakailangan ninyong pagbayaran. Kilala ninyo ko, patas akong lumaban. Subalit imbis na sumuko ang mga rebelde, kagad silang pinaputukan ng baril. Nanatiling nakatayo si Mayor ni hindi man lamang nasindak sa kanilang ginawa. Samantalang ang mga kapulisan na nasa kanyang likuran ay nagsipagkuble sa masukal na damuhan hanggang sa sabay-sabay na nagpaputok ng baril ang mga kapulisan na naging dahilan ng pagbulagta ng ilang mga rebelde. Wika pa ni Romano kay Mayor. Mayor Sitong, may tama ka ba ng bala? Ni hindi ka man lamang nagkubli. Pagagalitan ako ni Sir Agustin kung may mangyaring masama sa'yo. Huwag mo kong alalahanin, Romano. May tiwala ako sa sarili ko. Halina kayo, may ilan pang mga sugatan doon. Tingnan natin kung sino pang maaari nating maisalba. At sa kanilang pagdating kung saan nagsipagbulagta ang mga rebelde, may 4 pa sa mga ito ang natitirang buhay. Subalit may tama ng bala. Nagmamakaawang wika kay Mayor. Mayor Sitong, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Dalahin niyo po kami sa ospital. Pagbabagong buhay na ho kami at muling manunumbalik sa gobyerno. Alam po namin ang kabutihan mo. Pero dahil sa utos ng aming pinuno, kinakailangan po namin gawin ang lahat ng ito. Hindi ako kasing sama ng pinuno ninyo at hindi mangyayari ang lahat ng ito kung kanina pa ay sumuko na kayo. Dadalhin namin kayo sa ospital at huwag kayong mangako sa amin na magbabagong buhay kayo kung di mangako kayo sa sarili ninyo at sa inyong pamilya. Mas masarap mamuhay ng mapayapa sa kapatagan kaysa sa tago kayo ng tago rito sa kabundukan. Matapos may salba ang mga rebelding sugatan, muling mapayapang namuhay ang mga magsasaka roon. Subalit ang lahat ng nangyaring yon ay hindi na muling nalatala sa dyaryo dahil sa ayaw yun ni Mayor Sitong na natiling usap-usapan ang lahat ng mga nangyayari. Kaya naman mas lalong naging bantog ang pangalan ni Mayor Sitong sa mga tao, hindi para sa publicity kundi dahil sa kanyang tapang at hilig sa pagsugpo sa masasamang uri ng tao na wala nang ginawa kundi mamerwisyo ng iba. At sa makalipas pa ng 1 taon, dumating ang araw na ayaw mangyari ni Mayor Sitong, ang pagpanaw ng kanyang itay sa katandaan na kanyang patuloy na iniidolo. Wika pa ng matandang Ismael na hanggang sa huling hininga ni Agustin ay nandudoon pa rin upang pagkatiwalaan. Mayor Sitong, nauna na sa akin ng tatay mo. Pahabang panahon ang pinagsamahan namin at ang lahat ng lihim ng bawat isa ay nandito sa aking isipan. Masaya akong nakikita ko sa iyong sarili ang iyong tatay Agustin. Alam kong sa pagdating ng tamang panahon ay muli kaming makikita sa langit at doon ay muling ipagpapatuloy ang aming pagkakaibigan. Hindi ako naging iba sa inyo at sana'y maging ganun din kayo ni Romano. Pagkatiwalaan mo siya tulad ng pagtitiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Maraming salamat Tito Ismael. Kahit na sa huling hininga ni Itay, nandirito pa rin ho kayo. Malaki ho ang tiwala ko kay Romano, tulad din ho ng pagtitiwala ko sa inyo. Mabuti naman kung gayon iyo. Naaalala ko pa nung bubwit ka pa noon. Palagi kang kinakarga ng iyong tatay. Samantala ngayon, sinusundan mo na ang kanyang mga yapak at nawa ay hindi ka magbago sa iyong tungkulin. Ipagpatuloy mo ang iyong kabutihan iyo. Ikatutuwa yun ng iyong itay. Kahit na nandoon na siya sa kabilang mundo. Ilang linggo ring nakaburo lang tatay ni Sitong. Maraming mga taong nagtungo roon upang makiramay. Lalong-lalo na mga pamilyang natulungan nito sa panahong malakas pa noon si Sir Agustin. Kaya naman tumatak sa kanilang puso't isipan ang kanyang pangalan at ang kanilang apelyedo. Maya-maya pa'y dumating si Gasper at Aaron. May daladalang naglalakihang bulaklak. Iniabot ito kay Sitong. Subalit walang pagkakakilanlan ang nagbigay nito na dali-dali ring umalis. Mayor, bulaklak po oh. Nanggaling po dun sa lalaking yun. Ayun na tatakbo nang umalis. May sobre pong nakasulat dyan. Hindi po namin pinakikialaman. Sino kaya ang lalaking yon?
At bakit parang takot na takot siya? Hindi po namin alam, Mayor. Nakikiramay raw po ang nagpaabot ng bulaklak na ito. Bigay daw po namin sa inyo. At basahin niyo raw po ang nakasulat riyan. Subalit nang tingnan ni Mayor kung ano ang nakasulat. Imbis na pakikipagdalamhati, ang nakasulat pa roon ay isang pagbabanta kay Mayor Sitong na ang nakalagay ay susunod ka na sa iyong tatay na papanaw. Galit na wika pa ni Mayor nang matapos niyang mabasa iyon. Abulin niyo yung nag-abot ng bulaklak. Baka makita niyo pa siya roon upang malaman natin kung sino nagpapaabot ng bulaklak na ito. Isang pagbabanta, pati ba naman dito sa burol ng tatay ko? Hanggang ngayon ba, hindi pa rin nila matanggap ang kanilang pagkatalo? Subalit nang sundan ni Aaron at Gasper ang nagbigay ng bulaklak, wala na ito roon. Nagpalingalinga pa sila sa paligid. Sinundan ang maaaring dapat na daanan, subalit nakalayo na ito at hindi nila kilala kung sino ang lalaking yun. Pasensya na po, Mayor. Hindi na po namin nahabol eh. Wala na po siya roon. Pabayaan nyo na. At pagkatapos ng burol ni Itay, saka ako muling gagalaw at ipapakita ko sa kanila na hindi ako natatakot. Ipaglalaban kong tungkulin ko kahit na ikamatay ko pa. 3 araw ang nakalipas matapos may burol ang tatay ni Sitong. Sa muli niyang pagbabalik sa kanyang tungkulin, ang matindi niya namang nakabangga ang nagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot na kahit saang sulok sa atin sa Pilipinas. Noon pa man at magpahanggang sa ngayon, ang pinakamalaking problema ng bansa, wika pa ni Mayor sa mga kapulisan. Nandirito ako ngayon sa inyong harapan upang labanan ng mas tumitinding pagkalat ng ipinagbabawal na gamot na ang pangunahing biktima ay ang mga taong mahihirap na kung sino pa yung walang makain, sila pa ang pinupunterya ng mga ito. Alam nyo kung bakit? Dahil sila ang mahihirap na taong kaya nilang linlangin. At gusto kong puksain ang pinanggagalingan ng gamot. Kayong mga pulis, wag na wag kayong magpapagamit sa kanila. Dahil kapag nalaman ko, malalagot kayo sa akin. May batas tayong sinusunod patungkol dyan. At alam ninyo yon. Simula sa araw na ito, mas hihigpitan natin ang ating pagbabantay. Gagawin natin ang ating mga trabaho. At bilang mayor ninyo, kasama akong maglilibot sa ating lugar upang ipakita sa inyong seryoso kung puksain ang mga yan. Ito lang ang tatandaan ninyo. Huwag na huwag ninyong susubukang magpagamit sa kanila dahil ako mismo makakalaban ninyo. Magmula sa araw na yon, madalas nang magronda sa kanilang lugar gamit ang paboritong motor ni Mayor. Buong tapang siyang naglilibot. Kahit na nga paminsan-minsan ay silang dalawa lamang ni Romano. Ganun katapang itong si Sitong na ibinubuwis ang kanyang buhay para sa kanyang tungkulin. Kaya naman ang mga tao sa kanilang lugar ay walang masabi sa kanyang panunungkulan. Isang gabi, habang patuloy siyang naglilibot kasama itong si Romano, may napansin silang kakaiba. Ang dalawang lalaking nanduroon sa syudad na animoy may hinihintay sa gilid. Pasimpleng nagtago ang dalawa. Ikinubli ang kanilang daladalang motor. At sa maya-maya pa, dumating ang kanilang mga parokyano hanggang sa lumapit si Mayor Sitong at isa-isang kinumpronta ang mga ito habang nagsasalita ng, "Subukan nyo lang tumakbo, may kalalagyan kayo rito. Anong ginagawa nyo sa oras ng gabing ito? At ano yung itinatago ninyo?" Ikaw po pala yan, Mayor. Wala po ito, Mayor Sitong. Nag-uusap-usap lang po kami rito at nagpapalipas ng oras. Nagpapalipas ng oras? Pero itinatago ninyo ang bagay na nasa inyong kamay? Akin na yan. Romano, kunin mo ang nasa kamay nila at kapkapan mo ang kanilang bulsa. Sumambulat sa kanilang dalawa ang mga nakabalot na ipinagbabawal na gamot. Kumpirmado ang dalawang kalalakihang yon. Kaya naman isinama nila ito sa presinto upang imbestigahan at tanungin kung saan pa nanggagaling ang kanilang ibinibenta. At nang dahil sa takot kay Mayor, isiniwalat ng dalawa ang mga pangalan at kung saan pa matutunto ng kanilang pinagkukunan. Muling wika pa ni Mayor Sitong habang pinagagalitan ng mga lalaking yon. Hindi ba kayo naaawa sa mga taong nasisiraan ng bait dahil sa mga ibinibenta nyong ito? At ang isa pa, wala ba kayong mga pamilya? Paano na lamang kung sila ang mabiktima ng mga binebentahan ninyo dahil sa pagkalulong sa drogang ito? Ito lang po kasi ang naisip naming hanap buhay, Mayor, para po sa aming pamilya. Hanap buhay? Maganda bang dahilan yan? O tamad lang talaga kayo magbanat ng buto? Lumaban naman kayo ng patas. Maraming hanap buhay ang maaaring gawin at hindi ang pagbebenta ng ipinagbabawal. Paano na kayo ngayon? At paano ang inyong pamilya? Mabubulok kayo rito sa bilangguan dahil sa ginawa niyong ito.
At sa pagpapatuloy ng pagtuligsa ni Mayor Sitong, hinanap nila ang mga pangalan. Patuloy silang naglibot upang lubusang mapangalagaan ang kanilang lugar na ilang taon ding napabayaan noon dahil sa pagpapabaya ng pinalitan niyang nakaupo. Pinilit niyang linisin ang kanilang lugar kaya naman mas lalong tumatak ang kanyang pangalan sa mga taong tunay na nakakakilala sa kanyang pagsiserbisyo. Hanggang sa isang araw, tanghaling tapat iyon, naisipan nilang dalawa ni Romano na kumain sa isang simpleng karinderya. Ipinark nila roon ang kani-kanilang daladalang motor at sa pagpasok nga nilang dalawa, kaagad naman silang inasikaso para kumain. Sambit pang wika ng babae na itinuro sila sa mas maayos na mesa. Kayo po pala, Mayor Sitong. Nakakagulat naman po kayo. Bakit dito niyo pa po napiling kumain sa simpleng karinderya namin? Ang dami naman pong magagandang restaurant dyan sa labas. Mas gusto namin kumain dito dahil simpleng tao lang rin naman kami, tulad ninyo. At ang paborito kong tuyo ay nandito, hindi tulad dun sa kabilang restaurant. Mas marami kaming makakain dito. Maraming salamat po, Mayor. Kami na pong bahala sa pagkain ninyo at wag na po kayong magbayad. Ikinatutuwa po namin na kumain kayo rito. Hindi ho, magbabayad ho kami sa kakainin namin. Tuyo ho sa akin at gulay. At kung meron hong bagoong, pakisamahan na rin ho. At nang mailapag na nga ang kanilang mga pagkain, hindi napansin ng dalawa habang patuloy silang kumakain. May lalaki na pala sa kanilang likuran na kanina pang nagmamatsyag na naghahanap lang rin ng tiyempo na patuloy rin kumakain doon. Hanggang sa maya-maya pa, bumunot ito ng kanyang baril at itinutok kay Mayor Sitong. Subalit sa paulit-ulit na pagkalabit, wala man lamang ni isang pumutok na bala. At nang lumingon doon si Mayor Sitong, biglang kumaripas ng takbo ang lalaki. Hinabol pa iyon ng dalawa, subalit hindi na nila inabutan. Muli silang bumalik sa karinderya upang magbayad ng kanilang kinain at itanong na rin kung sinong lalaking yon sa pagbabaka sakaling kilala ng mga taong nanduroon. Naku po, Mayor. Hindi po namin kilala ang lalaking yon. Nagawi lang po siya rito para kumain. At kahit nga po kami ay nagulat na lamang sa patuloy na pagkalabit ng gatilyo. Hayaan niyo po, Mayor. Kung sakasakali pong muling bumalik rito yon, ipagbibigay alam po namin kaagad sa inyo. Pasensya na po ha, naabala tuloy ang masarap ninyong pagkain. Ayos lang yon. Sanay na rin naman na kami sa dami ng taong nakakabangga namin. Sa susunod ay dito huli kami kakain. Baka makatagpo uli namin siya. Siya nga ho pala. Ito po yung bayad sa mga kinain namin. Marami pong salamat, Mayor Sitong. Napaka mapagpakumbaba niyo po pala talaga. Ayon lang po yun sa mga naririnig namin sa mga tao rito. At ngayon kami na po mismo nakakilala sa inyo. At sa patuloy na panunungkulan ni Mayor Sitong, kinatakutan ng kanyang pangalan ng mga magnanakaw, durogista, pati na rin ang mga naglalakihang mga negosyong hindi nagbabayad ng tamang buwis. At sa pagtatapos ng kanyang termino, paulit-ulit siyang pinalalaban ng mga tao roon upang kanilang maging mayor dahil sa ganda ng kanyang serbisyo at tapang, pagiging simple na kapag lumalaban siya sa politika, hindi natatalo itong si Mayor Sitong dahil sa ganda ng kanyang layunin at ang hindi nawawala sa isipan ng mga taong nanduroon. Ang tapang ni Mayor Sitong sa paninindigan at sa tulong ng kanyang itinatagong gamit, ang agimat ni Mayor Sitong. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwento ni Mayor Sitong. Sana lahat ng nakaupo sa gobyerno ay ganito. Siguradong mabilis na magbabago ang bansa. Parang may katulad ng kwentong ito, pero hindi ako sigurado. Yung hinahangaang presidente dahil sa tapang at galing, yung matandang si Tatay Digong. Parang ganun ang kwentong ito. But anyway, maraming salamat sa nagpadala ng storyang ito na si Gael. At kung nagustuhan yung kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin ang bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na upload. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Mapagpalang araw mga kaiwaga. Halos 2 buwan din tayong walang upload dahil sa hacker. But anyway, nabawi na rin natin ang channel